Madam Chairman. Una-una gusto kong batiin ang buong kapulisan ng PNP at ang general natin ng PNP si Ronaldo de la Rosa at ako'y natutuwa sa pagpili sa inyo ng Pangulo para maging hepe ng buong PNP. At siguro ang isang dahilan kung bakit ang media at ang taong bayan ay tuwan-tuwa sa iyo dahil kitang-kita ang sinseridad ninyo sa pagganap ninyo ng tungkulin. At yan ay natatanong ko din sa aming mga kababayan sa lalawigan ng Batangas. At pwede ko sabihin sa inyo na base dun sa inyong presentation kanina, mula 483,000 last year at ngayon bumaba ang krimen to 342,000. Yan ay nararamdaman sa lahat ng barangay, palagay ko. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa lalawigan din ng Batangas. So let me congratulate you on that. Alam din natin na mahigit 670,000 ang sumuko. Alam din natin 12,000 have been arrested. Sa kabilang banda, ang masama lang naman dito, kaya tayo may pagdinig dito, at layunin natin ayusin yung batas din, ay 2,000 kulang-kulang ang namatay. Okay? Having said that, mas nababahala pa ako doon sa kulang-kulang doon sa 2,000 namatay, 800, ito yung sinasabing more or less police operations. Meron naman tayong internal affairs service na pinag-aaralan ngayon lahat yan. At yan ang tinanong ko kahapon. Ano ba ang papel ng internal affairs service o division? Ang sabi niyo administrative. For purposes of legislation, pwede ho bang habang ginagawa yung administrative investigation, nag-iimbestiga kayo, di ho ba? Pwede bang isama na rin yung criminal aspect doon sa investigation? Posible ba yun, Director General De La Rosa? Sir, can I have my ES, sir, answer the question, sir? Sir, we can recommend, sir, and we can assist in the filing of criminal cases against personnel involved. Trabaho ba ninyo ngayon yan? Yes, sir. We do that, sir. Also. You recommend criminal cases to be filed? Yes, sir. Yes, sir. It is part of your work already? Yes, sir. That is in the law, sir. Okay, so hindi na kailangang amendahan yung batas tungkol. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ang kulang ninyo, nabanggit nyo kahapon, ay yung manpower. Kulang ang tao ninyo. That is correct, sir. Okay. Ang susunod na tanong ko, Director General De La Rosa, ilan ho ba ang kapulisan natin ngayon? Sir, we are now, the sworn, sir, yung police na uniform is 160,000, sir. 160. Yes, sir. Di ba ang plantilla ninyo sa taong ito ay dapat mga 175,000? Ibig sabihin, hindi filled up. Hindi pa po filled up, sir. Kulang pa, sir. Base sa aming pagsisiyasat, kulang pa kayo ng 25,000. More or less. Yes, Sa Your taong Honor. ito. Yes, Your Honor. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Okay. Next year, magdadagdag ba kayo ng tao sa PNP din? Every year po, Your Honor, nag-re-recruit po tayo, Your Honor. Kaya bang mag-fill up kada taon ng 25,000 na dagdag? Hindi kaya, Your Honor. Hindi kaya. So We kulang lack the ang ating training mga facilities. eskwelahan, yung training natin. Yes, Your Honor. Siguro isa yan na pwede natin tignan. Para dagdagan natin yung ating kapulisan. Kasama na yung training ng ating kapulisan. Hindi ba? Yes, So Your Honor. 25,000. Ilan ho ba ang sasakyan ng PNP din sa buong Pilipinas? Incidentally, kung magdadagdag tayo ng 25,000 na pulis, makakadagdag ka na mahigit 12 policeman sa kada munisipyo. We have roughly 1,489 towns. If you were to hire 25,000, 12 policemen kada bayan, and 41 new policemen kada syudad ang madadagdag natin. Malaking bagay na rin siguro yun. Yes, Your Honor. Ilan ang sasakyan ninyo, Director General?
Sir, my director for logistics is not around, sir. Can we submit to your office later, sir? Sure, pwede. Base sa aming pagsisiyasat, sabi ng COA, kulang daw kayo ng, yung kulang 3,000 na sasakyan. That's true, Your Honor. 3,000. Yes, Kung Your Honor. 1,500 yung munisipyo natin, lahat ba ng munisipyo ngayon may sasakyan na ang PNP? Halos lahat, Your Honor, but ito po ay either nanggagaling organic vehicle ng PNP or loaned by the local government unit. Yung mga munisipyo. Pero kung magdagdag tayo ng 3,000, dalawa yan kada munisipyo ang may dadagdag. Yes, Your Honor. Di ba may 911 na rin kayo ngayon? Yes, Your Honor. At pangako sa 911, 15 minutes ang response time. Kung wala kayo sasakyan at kulang ang polis, mahirap naman yung 15 minutes yung response time. Makakapunta kagad yung kapulisan. Yes, Your Honor. Ilan naman sa pulis ninyo ang walang baril? As of now, Your Honor, Base sa COA report, sinasabi mahigit 16,000 ang walang baril. yes, Your Honor. For short firearm, we lack 18,000, Your Honor. Mahigit pa pala. Long firearms, we lack 10,000, Your Honor. And for the vehicles, we lack 16,356, Your Honor. Ganong karami. Ganun karami po ang kulang namin. Ganong karami. Your Honor. Okay. Ngayon, mabuti na pag-usapan natin yon at siguro baka pwede nyo i-submit na rin sa komite at sa tanggapan namin itong mga pangangailangan nyo at i-compare naman natin dahil sa darating na linggo, mag-uumpisa na rin yung budget deliberations for next year, no? Yes, Para Your Honor. makumpara natin. At gusto ko ipahatid sa inyo na tayo ay we are supportive na taasan natin ang sweldo ng pulis at military. Doblein natin yan. Una-una, kayo ang may dalang barel. Dapat iba ang tungkulin nyo, iba yung trabaho ninyo. No? Now, having said that, nababahala din naman ang taong bayan dun sa nabanggit natin yung 2,000 namatay, pero yung 800, I'm sure iniimbestigahan niya ng Internal Affairs Service. Pero ano yung ginagawa ngayon dun sa 800 na vigilante killing? Your Honor, they are considered or they are classified as death under investigation, Your Honor. Ongoing pa yung investigation nila at as of now, hindi pa rin talaga natin masabi na yung motive is vigilantism. So, pwede yan maging personal motive, personal grudge, pwedeng... Pero yung numerong ito yung tumaas ng gusto Pwedeng Diba? tumaas Ito pa yan, yung Your Honor. Ito yung may mga karatula, Yes, Your Honor. karamihan, di ba, na nakikita natin sa payagan. Yes, Your Honor. No? Doon ako nababahala. Maaring manalo tayo sa war on drugs. Pero aanhin natin yon kung ang taong bayan naman ay walang tiwala sa polis and taking their law into their own hands. Hindi ho ba? Yun, gaano kabilis kaya mareresolve natin yung vigilante killing? O yung ang tawag ninyo sa presentation ninyo ay iba yung tawag ninyo di ba? Hindi Death under investigation, Your death Honor. under investigation. Ngunit nandito sa presentation din ninyo yan. Na kumbaga, it is part of the war on drugs, di ba? Yes, Your Okay. Honor. Tungkol sa bagay na yan, when do you think magkakaroon tayo ng resolution or may makakasuhan tayo na halimbawa, ito yung mga criminal syndicates na gumawa ng mga pagpatay na yan. Right now, Your Honor, out of that 800 plus, we have already filed 268 cases. Meron na. Meron na po, Your Honor. Nabawasan na po yan. May crimes cleared na po yan. Dahil nga, Okay. identified na yung suspect at napailan natin ang kaso. May pulis din 200. doon sa 267? Lahat po civilian, Your Honor. Lahat civilian? Yes, Your Okay. Honor. Okay. So, may ginagawa na kayo. Meron po, Your Honor. So, mahalaga din yung pagdinig na to para alam ng taong bayan na may ginagawa na ang kapulisan natin
Yes, Your Honor, the proof is that we have already cleared 286 of those cases. May napile na meron po tayo. Oh. Could you provide the committee with ito mga reports na to? Yes, Your Na Honor. sino yung mga pinag-filean, di ba? Yes, Your Honor. Okay. And then, finally, how do you see this war ending? Kasi ako nakikita ko, alam ko mahirap itong trabaho ninyo, ha? 670,000 ang sumuko. Ngayon lang nangyari to. Ha? Ang rehab facilities natin, buong Pilipinas, good for 6,000 only. Ha? Yung ating prison facilities is bursting in the seams. Yung 12,000 na bagong nahuli ninyo, arrested, dagdag yan sa city jail natin, provincial jail natin. Baka darating ang araw, not too far in the future, baka magka-riot na tayo doon dahil talagang siksik na yung mga preso dyan, ano? How do you see this ending at anong pwede nyo i-recommenda sa amin? Sa tingin ba ninyo, sa loob ng 6 na buwan, kaya ba talagang masustain itong laban sa droga? O may mga ibang bagay pa kayong kailangan na hindi lamang sa PNP, halimbawa, base sa karanasan na ninyo, alam na rin ninyo sa DILG, kayo rin ang may hawak ng Bureau of Jail. Alam natin, pumuputok na yan. How do you see this ending? At the end of 6 months, At the Yes, end of 6 please. months, Your Honor, I hope wala na pumapasok dito sa atin na malaking supply ng droga galing sa ibang bansa. Kung yan po yung nasolusyonan natin, yung demand reduction po will follow. Dahil wala na supply. If we will be able to cut the supply off, wala na pong mababawasan na po yung demand. Law of economics, So, law of supply and demand. And so may customs component, may coast guard. Meron ba kayong mga patrol vehicle sa dagat din ang PNP? sir, May mga sasakyan pandagat din ho ba kayo? kulang po, Your Honor. Oo. Ilan ba yung coastal municipalities natin? Napakarami po. Mga 800 siguro. Napakarami po, Your Honor. Kahit na mag-focus lang tayo doon sa pinaka-northern part ng Luzon, wherein doon talaga dumadapo Doon palagi nagagaling. yung supply galing from China, Hong Kong, or Taiwan. Mag-concentrate lang tayo doon, Your Honor. Malaking bagay na po yun. So, Kasi hindi naman yung pupunta ng Mindanao. yes. Yung supply, doon naman sa northern Luzon palagi yan. Yes. So, napakalingking bagay po kung ating nababantayan yun. Yes. Director General, thank you very much sa pag-attend yun ng hearing at pagsagot sa ating mga katanungan. Ubus na yung oras natin pero siguro sa mga ito during our deliberations here. Baka naman mamaya pwede kayo mag-submit ng mga recommendations ninyo din dito sa committee. Maraming salamat. Thank you. We will do that, Your Honor. Thank you.